Siguradong mag-iinit ang puwet ng mga pro-China rito mga tol, lalo na yung mga PBBM distractors mga tol, yung tipong mga jumodyo sa China mga tol. Kasi pinag-utos ni PBBM na palakasin yung maritime security. Ayan o, nakalagay sa title mga kapatid. Mula rito sa News 5, everywhere yung balitang panonoorin natin. Hindi tayo magbabalita mga kapatid magbibigay lang tayo ng reaksyon, commentary sa balita ngayon. Eto, pagpapalakas ng maritime security. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos mga kapatid. Nako, magwawala na naman to. Lalo-lalo na si Harry Roque mga kapatid. Sasabihin na naman niya. Ang hudas. Hudas. At dinadala tayo sa gera. Di ba? Yun yung sinabi niya nung nakaraan mga kapatid eh. So eto, bigyan natin to ng reaction. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe News 5 everywhere para sa mga balita. At syempre para naman sa mga reaksyon at mga komentaryong katulad nito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kambyo tayo sa ibang balita. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. So China rin ang gumagawa ng dahilan kung bakit mas lalong tumitigas ang Pilipinas. Kasi siguro nung nakaraang administrasyon, ganito rin yung ginawa nila, mga tol. No, ganito rin ang ginawa nila. Nakuha nila sa paninindak si Digong. Akala nila mauulit nila sa panibagong presidente, mga tol, no? So, sindakin ulit natin ng Pilipinas, no? Bibigay din 'yan. Para wala nang hadlang sa kung ano man ang ginagawa natin sa South China Sea, 'di ba? Problema, pumalag. So, eto, 'di ba? Habang ginagawa ng China tong ginagawa nila, mas lalo pang nagiging matibay, mas lalo pang nagiging matatag ngayon ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, sa utos na to mga kapatid, makikita mo talaga na walang balak sumuko ang presidente. Walang balak sumuko ang administrasyon mga tol. At ganun din naman tayo mga Pilipino. 'Di ba? Actually, nanood ako ng mga video 4 years ago, 5 years ago, mga kapatid. May mga ini-interview mga Pilipino. Matagal na pala nilang napag-uusapan to kasi ako personally mga kapatid, hindi pa naman kasi ako nagre-reaction video ng mga panahon na 'yon. At fan pa ako ni Duterte dati, na supporter. Hindi ko alam yung tungkol dito sa issue sa West Philippine Sea. Pero may mga ilang mga tao na mga kapatid na talagang nagrarally na, sinasabihan si Duterte, tuta ng China, mga ganyan-ganyan. Binalikan ko kanina habang nanonood ako mga tol. Nakita ko yung mga interview ng mga kabataan, ng mga ordinaryong tao, alam na nila yung tungkol sa mga ganitong bagay. Kaso, dahil nga bawal ang media sumama sa mga resupply mission dahil yun ang kasunduan ni Duterte at saka ng China, hindi masyadong natutukan, hindi masyadong naipapalabas ng media yung tungkol dito. Mas na-focus tayo doon sa war on drugs, 'di ba? Doon tayo masyado na-focus at pumabor naman din tayo lahat doon. Dahil nga ang nakikita natin, mas nagiging ligtas daw ang kalsada, sabing ganon. Kahit yung mga media tinututulan 'di ba? At kasamot-saring pambabatikos din ang inabot niya. Pero eto, ngayon mga kapatid, na pag-uusapan na tong West Philippine Sea, mga kapatid, nakakatuwa dahil napakaraming mga Pilipino ngayon ang tumitindig, Iilan lang, 23% lang o baka nabawasan pa sila yung mga pro-China. Pero ngayon mas nadadagdagan pa yung mga Pilipino na handang manindigan para sa kapakanan ng ating soberanya mga tol. And good job para sa ating administrasyon. Doon sa kanyang
maritime domain awareness, 'di ba? Mas lalo tayo nagiging aware sa mga ganitong kaganapan. Mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ng Executive Secretary Lucas Bersemin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Nagkakaisa talaga sa lahat. Gumawa ng mga polisiya at stratehiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang Secretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng Council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ito yung mga support agencies. Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, DOJ, Bureau of Custom, Bureau of Immigration. Dami, no? Ito yung mga support agencies, mga kapatid, no? Talaga makikita natin, nagpa-function, binigyan ng function, mga kapatid, lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi ito yung tipong, ano bang papel namin dyan? Ano bang papel nila dyan, di ba? So eto mga kapatid, hindi lang kasama rito yung DepEd syempre. Hindi lang kasama yun doon. Department of Education yun. Walang kinalaman talaga yun mga tol. Pero etong mga bagay na to, ang mas lalong magpapataas ng moral ng bawat isa sa atin na Pilipino na alam natin mga tol na hindi tayo isusuko ng ating administrasyon o ng ating gobyerno. Kumbaga hindi nila tayo ipagkakanuno. Hindi nila tayo pagtataksilan. Diba? Hindi na, kasi may mga pagkakataon mga tol na sobrang suporta natin sa ating administrasyon. Hindi na natin napapansin, unti-unti na pala tayo na ibebenta. Diba? Magugulat na lang tayo, hindi na pala tayo Pilipinas, no? Probinsya na pala tayo ng ganitong bansa. hindi natin namamalayan, may mga ganung mga bagay na pala. Diba? Hindi nga natin namamalayan, may mga kasunduan na pala na hindi man lang idinaan kung ito ba'y tama sa konstitusyon, hindi idinaan sa Kongreso, hindi idinaan sa Senado. Basta nakipagkasundo na lang, pagkaupo, nakipagkasundo agad O sige, hindi kami magdadala ng hindi kami magdadala ng media, hindi kami magdadala ng repair materials sa BRP Sierra Madre. O. Anong tendency nun? Anong ibig sabihin nun? Anong kahulugan nun, mga kapatid? Di hayaan na lang mabulok. No? Kapag nabulok yan, kusang guguho yan dyan, kusang masisira, wala nang tutuluyan yung mga sundalo dyan, di ba? Pull out na ng mga sundalo dyan, papasok na ngayon ng China. O China, sa inyo na. O di ba? Ganun ang mangyayari mga kapatid. Buti na lang talaga. At sa panahon ngayon ay nabigyan pansin ng PCG, nabigyan pansin ng gobyerno. Di ba? Kung hindi, patay tayo dyan. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit 1 linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Unaiza May 4. Syempre pinag-usapan muna nila yon. No? 1 week siguro nilang pinagpulungan yan, pinagmitingan, pinag-usapan kung anong gagawin hanggang sa mabuo yung executive order na yan, 57, saka pinirmahan, no? Tapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Unaiza May 4, habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Nararapat naman talaga. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a legal responsibility that should be supported by the people. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Wala naman nagpapalala ng tensyon, wala naman naghahanap ng away. Tama. Sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi Tama. lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop
our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Alam nyo mga tol, nasa dugo na bawat Pilipino, di ba? Yung pagiging palaban natin. Sa kahit na ano pang hamon yan, problema mga tol, di ba? Kahit na sa gitna ng kalamidad, mataas ang tubig sa baha, nagagawa pa rin nating ngumiti, di ba? Unlike sa ibang bansa mga kapatid, iyakan talaga sila pag may mga ganyang kalamidad. Pero tayo, ginagawan pa natin ng memes, ginagawan pa natin ng kalokohan, di ba? Ganun talaga ang ano ng Pinoy eh. Kultura na natin eh, di ba? At saka nasa dugo na natin yun mga tol eh. Sino ba unang-unang bayani natin mga tol na lumaban? Hindi pa Pilipino yun kasi hindi pa naman tayo napapangalanan nun as Pilipinas, di ba? Lapu-lapu mga tol, talagang naipaglaban siya, di ba? At ang dami ng nagtangkang sumakop, lumaban. Actually, nasakop na nga talaga tayo nung unang panahon. Pero talagang pumapalag ang Pilipino mga tol. Di ba? Hindi tayo nagsisimula lagi. Hindi tayo nangaaway, hindi naman tayo ganun eh. Pero handa nating ipaglaban talaga yung ating karapatan na sasakupan. Lalo na pag tama ang Pilipino ay talagang ipaglalaban niya yan mga kapatid. Pero nakakalungkot dahil yung ibang mga Pilipino ngayon, ewan ko kung Pilipino pa talaga sila o bakit tinakwil na nila yung pagiging Pilipino nila. Wala lang silang ibang mapuntahan. Pero alam mo yun, ayaw nilang lumaban mga tol. Ayaw nilang ipaglaban yung kanilang karapatan. Di bali na kahit masakop na lang tayo, di ba? Di bali na kahit na makuha na ng China yan basta ano sila no, hindi sila lalaban, suporta sila kay sino man yung mga pro-China diyan. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo doon sa bagong pinirmahan ni PBBM? Ikaw ba'y pabor doon o hindi ka pabor doon, no? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.